Hey guys, I am recording my audio using this microphone and naka-on yung electric fan natin. Oh, naka-on siya. Hey guys, I am recording my audio using this microphone and naka-on yung electric fan natin. Oh, naka-on siya. Alam mo yung moment na ang ganda na sana ng boses mo pero biglang may sound sa likod? O kaya may fan noise, aircon, o kapitbahay na parang contestant ng tawag ng tanghalan? Ay, di ba? So nakakainis, talagang nakakainis kaibigan, di ba? Pero good news, sa Adobe Audition may isang effect na kayang linisin yan. No rocket science, no plugin purchases. Wala. It's Adobe Audition. Today, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Adaptive Noise Reduction. Sobrang lifesaver para sa mga content creators na walang treated room kagaya ko pero gusto ng clean audio. Ito yung room natin, walang kahit ano. Ready? Tara na, let's clean that dirty audio. Come on! We are recording our audio through this OBS para may screen record natin. And of course, we're going to open our Adobe Audition. This is the latest version of Adobe Audition mga kaibigan. So probably kung gumagamit ka naman previous na version is maaaring meron pagkakaiba ng konti sa mga features na nandito sa ating DAW. Okay, so ito yung ating audio kanina na record. Eto. Play nga natin. This is the raw audio kaibigan. From this audio into this audio. Ayan. So mapapansin natin mga kaibigan na talagang meron siyang noise from the electric fan. Ito siya. Ayan. Noise from the electric fan kasi nga naka-turn on po yung electric fan natin. Sobrang init dito sa loob. Okay, what we gonna do here is to put here dito mismo sa effects. Ayan. Effects. Tapos dito sa effects mga kaibigan is punta tayo sa noise reduction restoration. And then let's go down here to adaptive noise reduction. Ito yung preset, ito yung settings na ginagamit ko mga kaibigan, ito yung preset na ginagamit ko, hindi ko na i-change siya kasi ito na nga yung naka-set up dito. Okay, ito yung magical tool natin. Real-time niyang binabasa at nababawasan ang ingay habang pinapakinggan yung audio natin. Very useful sa mga long recordings o kung nagpabago-bago ang ambience sa paligid mo. Halimbawa, merong tunog ng manok dyan, may dumadaan na motorcycle, ganun. Ito ang recommended settings, mga kaibigan, na ginagamit ko. Pwede mong kopyahin kaibigan at kayo na rin ang bahalang mag-adjust according sa templa ninyo. Okay, so ito siya. Huwag lang sobrang adjustment, baka maging robotic yung boses natin. First thing first here is to reduce noise by 15. Ayan, so 15 tayo. 15 dB. 15 dB yan. Sapat na to para mawala yung fan noise dito, mga hums mula sa ating audio interface or ating microphone. Okay, dito sa pinakaibaba, ito muna yung uunahin natin, itong FFT size. FFT size. Etong FFT size is recommended ko is 2048. Ayan, mas mataas kasi, mas detailed pero mas matagal i-render. At the same time, medyo mahihirapan yung audio natin. Sa napapansin ko, medyo putol-putol yung nangyayari. Sa spectral naman, spectral decay is nasa around 140 ms lang. Okay? So, yan lang yung mga ginagalaw ko dito. Itong fine-tune noise is okay na siya. 2 dB. Tapos itong signal threshold is 2.5 dB or 2.50 dB. Ito lang yung mga ginagalaw ko mga kaibigan. Anyways, before natin na gagamitin to is play muna natin yung audio natin. Diba? Play muna natin yan. From this audio into this audio. Ayan. Ito gagamitin na natin. So ayan. Pansin niyo yung pagkakaiba ha. From this, medyo malinaw na wala nang fan noise. From this audio into this audio. Di ba? So kanina mga kaibigan, dito sa part na to, ayan, kung wala siyang effects, ito yung mangyayari.
'Di ba? Merong noise. Pero kapag lalagyan natin ng adaptive noise reduction, eto siya. Wala na. Nawawala na, 'di ba? So ang ganda. So ang ganda ng ano na 'to. Super ganda ng effects na ito. At ngayon ko lang talaga nalaman ang adaptive noise reduction na 'to. Kasi commonly yung ginagamit natin is yung noise reduction lang, 'di ba? So eto siya, okay siya, 'di ba? So highlight muna natin 'yan lahat at tapos kapag okay na lahat para sa okay na, malinis na yung audio, apply mo na. Okay. So kung gusto mo ng mas maganda or mas mabu-boost pa yung audio mo, aside from this, is pwede mo namang gamitan ng filter and equalizer, itong parametric equalizer na ito is ito yung gagamitin natin para magiging okay yung dating ng audio natin, di ba? Ikaw nang bahala. Okay. Anyways, ito yung kanyang output. From this, tingnan nyo, napakalinis. From this audio into this audio. Ayan, sobrang galing talaga. From this, sobrang galing ng natin, ang effects ng Adobe Audition. So ayan, isang effect lang, tanggal ang ingay, clear ang boses, and ready to upload ang audio mo. Right. Kung para sa iyo is helpful ang video na ito, don't forget to like and share muna. At kung gusto mong mas maraming audio hacks at tips, please don't forget to subscribe ka na mga kaibigan dito sa Kwentong Musika. Kita-kits mga ka-audio. Happy recording!